Sa bawat bakas ng uling na kumakapit sa kanilang balat, tila nakaukit ang isang kwentong pilit ikinukubli ng usok. Dito, ang mga kamay na dapat sanay humahawak ng lapis at papel ay nasanay na sa bawat bigat ng sako at talim ng mga bato. Kasiyahan at halakhak, hindi laro ang hatid ng ilog, kundi isang mahabang paglalakbay na bahagi na rin sa kanilang buhay. Ang barangay Kagtutuo ay isang liblib na barangay na sakop sa bayan ng San Jorge. Buwan ng Abril at Mayo taong 2025 ang unang itinampok ko ang barangay na ito sa dokumentaryong Landas ng Pangarap. Tahimik at payapa ang lugar. Masayahin ang mga tao. At simple lang ang kanilang pamumuhay. Malayo sa kabihasnan ng lugar, wala itong malapit na mulinuhan o paggawaan ng bigas na palay, kaya mano-mano itong binabayo ng mga tao dito para magsilbing pagkain sa pang-araw-araw. Pagsasaka ng mga palay, gulay, at pagkukupra ang ikinabubuhay ng mga tao dito. Kaya ilang dekada man ang lumipas, pagtatanim ng gulay, pagkukopra, at pagsasaka ng palay, yun pa rin ang karamihang hanap buhay ng ilang mga residente sa barangay na ito. Walang malinis na tubig inumin o malapit na water refilling o mineral station ang lugar na ito. Kaya karamihan sa mga residente ay umaasa sa tubig inumin na nanggagaling sa ilalim ng lupa o kaya pumupunta pa sa bundok umiigib sa gubat ng tubig na nanggaling sa sapa. Walang nagbebenta ng bigas sa barangay na ito. Kung kinakailangan mong bumili ng bigas, maglalakbay ka ng kalahating araw para makarating sa bayan. Mula sa baryo, may mabigat man na pangarga o wala, kailangan pag maglakad ng halos 1 oras para makarating sa tabi o pantalan kung saan dito dumadaong ang mga bangka na kanilang ginagawang sakayan patungo sa bayan ng San Jorge. Hindi ito basta-basta pier o isang pantalan lamang, dahil ang lugar na ito ay isang daanan at pantalan ng buhay. Lugar na nagiging daan para magsagip ng buhay, ngunit isang daanan na nagnanakaw ng buhay kung saan may isang buhay na sa lawa ay naglaho. Dulhog ang tawag sa mga taong pupunta sa bayan na siyang magbebenta ng kanilang mga produkto o paninda. At sa umagang ito ay sasama ako sa kanila. Hindi para magbenta ng paninda, kundi para bumili ng bigas at ulam. Kung sa ibang lugar ay sumasakay ng mga sakayang may gulong at sakayang lumilipad, at sa mga isla ay sumasakay ng malalaking bangka at hinaharap ang malalakas na alon, sa lugar na ito, iba ang iyong mararanasan. Kahit bangka, iba pa rin kumpara sa mga isla na aking napuntahan. Puno na ang bangka ng pangargang nakasako na kopra, uling at iba pa. At halos kaming mga pasahero ay wala nang maupuan.
Dahil nakaharap pa ang bangka sa itaas, kailangan pa naming umatras para magtungo paibaba. Hindi perpektong lawa ang meron sa ilog na ito. Kung may parting malalalim, mararating din ang mabababaw na parte o agos kung tawagin sa kanila. Maswerte lang ang biyahe ko dahil maaraw at walang dulot ng masamang panahon sa araw na ito. Kapag nasa mababaw na parte ng ilog na ang bangka, hinihinaan ang paandar ng makina para hindi masira ang pala. At kung sumasadsad na ito, kailangan ng alalayan ang bangka dahil mababaw na ang tubig. Bawat taon, ang bansang Pilipinas ay nagkakaroon ng malalakas na bagyo at dahil dito, ang ilog na ito ay binabaha ng malalakas at matataas na tubig. At dahil sa matataas na baha, ang malalapit na puno ng malalaking niyog ay natutumba at naaanod sa ilog. At sa kalaunan, ang mga ito ay nalalagay sa alanganin at hindi na naaanod sa malalalim na parte ng tubig, nai-stack na lang sa gitna ng mabababaw na parte. Dahil dito, dagdag peligro din sa daan ang mga puno ng niyog na nakahambalang sa gitna ng ilog. Sanglad ang karaniwang tawag ng mga Bisaya o mga Waray sa bangka na nasasadsad sa bato. Ito ay nangyayari sa agos kung saan naroon ang malakas na puwersa ng tubig pababa at mababaw naman naaabot na ang bato. At kung nasa alanganin ang bangka o sanglad kung tawagin, ito naman ay inaalalayan ng mga pasahero at ang taong manulong kung saan siya ay may hawak na isang tukon o mahabang kawayan na siyang ginagamit pang gabay sa dulo ng bangka. At sa gayon, sila ay mapunta sa malalim na parte ng ilog. At makalipas ang ilang minuto, tuluyan ng sumadsad o sumanglad ang aming sinasakyan. Saog. Ito ang tawag ng mga Waray kung saan kapag sumasanglad na ang bangka, kailangan hilain ito patungo sa malalim na tubig. Makalipas ang mahigit 2 oras, nakarating na kami sa Barangay Blanca, Aurora. Karayo. Wala akong. Bumili muna si Unyot ng gasolina, pandagdag para makarating sa bayan.
Ang Barangay Blanca ay ang ikarawang barangay na madadaanan mula sa barangay Kagtutuog. At dito, hindi na masyado pahirapan ang kanilang biyahe dahil isang agos na lang ng tubig. Umababaw na parte ng tubig ang kanilang madadaanan. Bukas ang kamera, nasa harap ng bukid. Ang sikmura ng TV ay tumitingin sa mga kamay na mapuputi. Mga magsasaka na bago sumikat ang araw ay gumigising upang taniman ng palay ang lupa na tuyo na naman. Ang ulan ay matagal nang hindi dumating. Ang ani ay maliit, ang kita'y kulang sa gastos. Ang anak na kailangang panggastos sa paaralan. Ang asawa na nangangailangan ng gamot sa ulo. Parang boses ng host ng beat. Angon ninyo, iniaayos ang araw-araw. Sagot niya'y iyong ngiti, ngunit may luha sa mata. Tiis lang anak, ganito ang buhay dito sa bukid. Tahanan ng probinsya, Province Life TV. Pagkarating sa bayan, napag-alaman ko na dahil sa epekto sa pagtaas ng presyo ng langis, pati na rin ang mga presyo ng bilihing isda ay tumaas na rin. March 17, 2026, bumili ako ng langis at ito ay nagkakahalaga pa lang ng 75 pesos ang bawat litro. Pagsapit ng linggo, March 21, umakyat na ito sa 76 o halos 77 na ang bawat litro. Alas 12 ng tanghali ay inimpaki ko na ang aking mga nabili sa bayan. Ang bayan kung saan nagpapalitan ang mga produkto na nanggaling sa bukid at karagatan, lugar kung saan binibili ang mga pangangailangan sa tahanan, ay amin nang nilisan. Mula alauna ay nagbiyahe kami pabalik sa Pantalan at sa pagsapit ng alas 3:30 ng hapon, kami ay matagumpay na dumaong at nakabalik sa tabi. At sa aming pagbabalik ay matyagang naghihintay ang mga musmos o mga batang hornal. Hindi katulad kaninang umaga kung saan mga uling, kopra ang kanilang mga pangarga. Ngayon, mga biniling paninda naman na dadalhin sa kanilang barangay. At ito rin ang pagkakataon para ang mga bata magkapera kung saan sila ay magpasuhol at kakargahin ang mga ito pabalik sa kanilang barangay. At ang tawag sa pagkakarga o pagbubuhat ng mabibigat na pangarga pabalik sa kanilang barangay kung saan ang mga bata ay binabayaran, hurnal. At kasabay sa aming pagdating, dumating din ang mga mangingisda sa ilog. Dala ang kanilang mga nahuli o mga nalambat na karpa. Kalami ba no? Tuman. Wala mo kagabi abot ng tutik. Ang Sa daungan pa lang, ay may umagaw na sa aking pansin. 4 na maliliit na bata na tila malalakas ang kanilang katawan. At nung malapit nang maubos ang karga sa bangka, ito rin ang panahon kung saan ibabalik naman ni Unyot ang kanyang makina sa taas at itatago sa masukal na lugar.
Mula sa baba ay naabutan ko sa taas na abala ang mga bata. Ito si Jackie, isa sa mga batang hurnal na nagbubuhat ng mga pangarga pabalik sa kanilang barangay. At ang kaniyang pinutol at pinagpira-pirasong bias ng kawayan, inilagay sa kalahati ng alat kung saan dito ilalagay ang kanyang mga pangarga sa kadahilan ng hindi gaano mabigat kung ito ay kanyang papasanin. At makalipas ang mahigit 10 minuto, handa na ang mga bata, handa ng pasanin ang mabibigat na pangarga pabalik sa baryo. Sa barangay na ito ang ikalawang barangay ko mula sa barangay Biri na sakop na Mutyong Samar. Dito ako lumaki. At katulad nila, naranasan ko ring maghurnal o magkarga ng mabibigat na paninda mula sa barangay patungo sa kanilang pantalan at mula sa pantalan pabalik sa baryo. Kaya katulad nila, ramdam ko kung gaano kahirap magkarga o maghurnal at ang kapalit ay mabayaran ng kakarampot na barya. Sa kanilang apat ay napansin ko ang maliit na batang may kargang dilaw na sako. At nung siya ay magpahinga at aking tanungin, hinuman ang pinakabata pa iyo? Ako. Ikaw ang puto. Sa edad na 10 taong gulang, nakikipagsapalaran na ang batang ito sa mabigat na paraan para lang magkapera. May da ka mo balon pag-eskwela. Tagpira man niyo balon. Nagsisingko lang. 5. Sa murang edad, ito ay kanilang ginagawa. Hindi sila inuutusan ng kanilang magulang, bagkus ito ay bukas sa kanilang kalooban dahil ginagawa nila ito sa paraang gusto nila. At sa mga murang edad, alam na nila kung paano magkapera sa marangal na pamamaraan. Nung tinanong ko kung saan nila ginagamit ang bayad ng kanilang kinakarga, Mga tinapay. ano iba balon eskwela. Tapos, di ba may da kaya na dara? Pero matsol ko na iton. Danay 50-40. Pangyayari na hindi dulot ng kanilang kahirapan, kundi parte ng kanilang kasiyahan at bahagi ng kanilang kabataan. Bawat dekada, iba't ibang henerasyon ang mga nakakaranas nito at ang mga nauna ay nasa malalayong lugar na at iba na ang kanilang pinagkakaabalahan sa kanilang buhay. Nagtikang paghurnalhan. Grade 2. Mula sa pantalan, inaabot ng halos kalahating oras para makarating sa tuktok kung saan ito pa lang ang unang paahon ng daan. Makuri didi haaman ang pangabuhi kay kuan nga ni mauran nga ni waray diri nakakakaingin tas kami nakakahurnal kay bayan kami makabuong kay ipapabayad kami. Ito naman si Chinchin, ang batang halos hindi ko na makilala, ang maliit na bata nung nilisan namin ang barangay at ngayon ay malaki na. Sagka ang tawag sa waray kung saan ang iyong paglalakbay o paglalakad ay mag-uumpisa sa mababang parte ng bundok patungo sa tuktok. Sa bawat linggo, buwan, taon, dekada, ito ang nararanasan sa iilang mga residente o halos lahat ng residente sa barangay Kagtutuog. Pagkarating sa unang bahagi ng paahon sa tuktok, nagpahinga na ang iba. Ngunit ang isang nagkakarga ng yelong sako ay dumiretso. Ngunit kapag nasisira o nababasag ang mga pinapasan ng mga bata tulad ng mga soft drink o mga bote, ang nangyayari, Kami pa yung papabayad tas danay in kukuanan in iibanan sa hall.
Tapos nag-iisog pa ang Ha? Gingaran ni Gad? Arlito. Arlito. Are, ikaw? Jackie. Chucky? Jackie. Jackie? Ikaw? Raymond. Man Jasin. Raymark? Justin. Jackie dito. Matapos makapagpahinga at makilala ko sila isa-isa, nagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Hindi pa nagdadalawang minuto mula nung sila ay umalis, muli namang ibinaba ni Raymark, Jackie at Jasen ang kanilang mga pangarga. Pag suga din pirang sulit mo. Ano ito Kay Maaram. mismo? 15 mismo. Bako. At si Raymark naman ay 40 pesos ang halaga ng kanyang dala na pagkain ng baboy. At bawat nakakapagpahinga sa kanila, sila ay nagtatakbuhan patungo sa labas ng kanilang daanan. At nung sinundan ko ang mga bata, napag-alaman ko na isang sapa pala ang kanilang pinuntahan. Kung sa mga syudad, kailangan mo pang maglabas ng barya kapalit ay ang makainom ng tubig inumin, sa lugar na ito, tanging kamay lang ang iyong kailangan para magamot ang uhaw mula sa tubig na hatid ng kabundukan. Pagbalik ko sa kanila, sila naman ay aking tinanong. Tanging tawa lang at pabirong sagot ang kanilang tugon. Hindi ba kayo nakakaramdam ng pagod sa pagbubuhat ng mabibigat? Hindi? Binubot lang. Basta mabugat. Sa puntong ito, nakita kong parang nilalaro lang nila ang kanilang ginagawa. Dito napagtanto ko na mas matimbang sa kanila ang kanilang ginagawang parang laro lang kumpara sa kanilang gagawing laro na walang kabuluhan. Mas pinipili ng mga batang ito ang magkarga ng mabibigat kumpara sa paglalaro sa lansangan na sa bandang huli may biyayang iuuwi sa kanilang tahanan. Maya-maya pa, nagpatuloy ang batang may kargang dilaw na sako na tila maliksi ang kanyang pangangatawan. Araw ng linggo, walang pasok ang mga bata. Kaya imbis na maglaro sa lansangan, mas pinili nila ang magpasuhol o maghurnal para magkapera. At kung sila itatanungin kung bakit ayaw nila ang paglalaro, Waray kwarta. diretsuhang punto ng sagot lang ang kanilang isinagot sa akin. At habang kami ay naglalakad pabalik sa baryo, nangyari ang hindi inaasahan. At dito, lubos akong napamangha at nagulat sa aking nalaman. Yung pagtawag. Gurag. Kiri. Ada nih. Ada nih. Bugas. Dir. Masakit ang tail. Nah. Samad. Waray. Sige, diretso. Ang buong akala ko, lalaki ang batang ito. Babae to? Babae ito. Hala, kung tag-ulan madulas ang daan, minsan sila ay natutumba at nababasag ang mga boteng kanilang mga pangarga at sila ay napapagalitan. Ayon kay Raymark, nababasag ang kanilang mga pangarga tulad ng mga soft drink o mga bote kapag madulas kung ito ay natutumba, lalong-lalo na sa mga bato. Madulas man o hindi, ang bayad sa kanila pareho pa rin at walang pinagkaiba. Hindi ko sila tinanong, ngunit kusang pinag-usapan ng mga bata ang kanilang kapwa kargador o hurnal na babae. At dito ay nalaman kong maliit pa lang daw ang batang hurnal na ito, gumagapang pa lang, iniwan na ng kanilang nanay. Pero ngayon, silang magkakapatid ay nananatiling nasa puder ng kanilang ama. Mabibigat man ang kanilang mga pinapasan,
naririnig ko pa rin ang kanilang mga halakhak at katuwaan. Sa ikatlong pagkakataon, muli na naman silang nagpahinga. Nung buhatin ko ang pinapasan ng batang ito, ang bigat ng kanyang dinadala ay umaabot ng mahigit 20 kilos. Kung susumahin, ito ay normal lamang sa bawat henerasyon na dumadaan sa lugar na ito. Kung sa ngayon, ito ang kanilang tinatamasa, ang mga naunang henerasyon may trabaho sa malalayong lugar, ito rin ang kanilang pinagmulan. Ako po si Carlin B. Badjula, grade 3. 10 ang edad. Na eskwela kagtuog. Grade 3. An imo gin suhol ha imo pag hornal, diin mo man gin gagamit. Kay papalit karaon nun. Ano yung pinakamasarap na pagkain na natikman mo na? Baboy, manok, Yung pinakamasarap na luto? inadobo, Adobo. Adobo nga. manok. Matapos makapagpahinga, nagpatuloy ang kanilang paglalakad. At makalipas ang mahigit 1 oras na paglalakbay mula sa tabi, sila ay matagumpay nang nakabalik sa kanilang baryo. Kinabukasan sa parehong pangyayari, may mga uling at kopra din ang mga tao na ibibenta sa mga buyer. Mas mabibigat na ang kailangang kargahin, kaya mga binata ang kakarga nito, hindi ng mga bata na tulad nila Carlin, Jackie, Jasen at Remark. Maliban sa uling at kopra, gulay na ampalaya din ang isa sa pamumuhay ng mga tao dito. Walang bus o tricycle o kahit anong sakayan, tanging tsinilas lamang patungo sa ibabang bahagi ng kabundukan. Mula sa konkretong ninalakaran, ito ay naputol patungo sa luntiang bahagi sa ibaba ng kabundukan. Mula sa himpapawid, isang malaparaisong kulay ang matatanaw sa kulay berdeng puno ng kakahuyan. Ngunit ito ay kabalintunayan kung ikaw ay dadaan sa lupa na iyong aapakan. Sa ilalim ng kulay berdeng kakahuyan, narito ang landas na punong-puno ng pag-asa. Landas na dugo at pawis ang puhunan, lakas ang ibinubuhos, at may kailangang pawis na umagos. Nang sa gayon, ang lahat ng ito ay iyong malagpasan. Sa ibabang dulo ng daan ay naroon ang tagpuan. Tagtuhod. Tahimik at rinig pa ang iba't ibang huni ng umaga. Mula sa liblib na sulok ng samar,
Isang anak ng bayan ang sumibol, naglakbay. Antonio Cabubas, dalay simpleng pangarap, ibahagi ang kwento, hirap at sarap sa mga baryong malayo kung saan buhay ay payak. Makikita ang ngiti kahit hirap ang tinatahak. Bawat pamilyang nagsisikap, iaahon sa hirap. Yan ang tunay na yaman na kanyang hinahanap. Hindi lang tanawin kundi puso ng tao, ipararating sa inyo saan man sa mundo. Dito sa Province Life TV ating masisilayan ang ganda ng Samar, hiyas ng silangan sa lente ni Antonio. Buhay ay makulay, kalikasan at tao sabay na naglalakbay. Ipakita sa mundo ang tunay na kwento ng buhay probinsya sa isip at puso. Halinang suungin, dilim ng mga kuweba, sa ilalim ng bundok, hiwagay makikita. Akyatin ng talon, tubig na kay linaw, paraiso sa gubat, sa init ay pampuka. At sa laot ng dagat, daya ay sumisid, buhay mangingisda, ating mabatid. Bawat pamilyang nagsisikap, iaahon sa hirap. Yan ang tunay na yaman na kanyang hinahanap. Nung maikarga ang lahat, kasali na ang mga pasahero, ang bangka ay halos mapasok na ng tubig. Sa inyo, saan man sa mundo. Dito sa Province Life TV ating masisilayan ang ganda ng Samar, hiyas ng silangan sa lente ni Antonio. Buhay ay makulay, kalikasan at tao sabay na naglalakbay. Ipakita sa mundo ang tunay na kwento ng buhay probinsya sa isip at puso. Mula sa simpleng kamera hanggang sa milyong mata, ang Samar ay magniningning, di na Alas 7 ng umaga, umalis ng bangka sa Pantalan at nagbiyahe ito patungo sa bayan ng San Jorge. ng isang Antonio para sa bayan. Sa isang buwan, maraming kopra ang idinideliver ng mga tao. Dahil sa ito sa kanilang pinagkukunan ng hanap buhay o pera, hindi lang kopra ang pwedeng maging pera,
kung ito ay tapos ng gawin. Ang pinagkunan ng laman na bagol o coconut shell ay isa rin sa pinagkakaabalahan ngayon, hindi lang sa mga matatanda, pati na rin ang mga bata. Sinusunog ang mga ito para maging uling o uring kung tawagin sa waray. Ngunit kung nagliliyab ang apoy, ito ay kailangang bantayan at sabuyan ng tubig para hindi tuluyang matupok hanggang sa maging abo. Kapo. At dito ay natagpuan ko rin na nag-uuling ang batang si Carlin kasama ang kanyang kapatid. Kanay man ini oring? Kanay man ini? Aw iyo. At ang hindi mga nasunog o hilaw ay kanilang ihiniwalay ang mga ito. Susunugin pa para mas maidagdag sa mga naluto. At kung may natitira pang apoy, ito ay tuluyang papatayin gamit ang tubig. Sa araw na ito, mamayang hapon ng alas 3, babalik o dadating ang bangka galing sa bayan. Alauna pa lang, ang ibang mga bata ay nagtungo na sa ilog. At dito, nabalitaan ko na ang uling na ginawa nila Carlin ilang oras lang ang nakalipas ay dinala na patungo sa ilog. Mas mabilis ang paglalakad patungo sa ibaba kumpara sa pabalik sa baryo. Pagkarating ko sa ilog, dito, naabutan ko ang mga bata na naglalaro ng buhangin. Nang mapulot ang buhangin, hinihiwalay ang tubig dito. Pagkatapos, nilalagyan ng tuyong buhangin, binibilog hanggang maghugis bula. Hanggang sa maging matigas ang ito at kayang pagulungin. Sa mga oras na ito, sila ay malayang naglalaro at malayang tinatamasa ang pagiging bata. Habang sila ay abala sa paglalaro, ang iba naman ay tinatanaw lang sila. Natutunan nila ang paggagawa ng bulang buhangin mula pa sa mga naunang henerasyon, ilang dekada na ang nakalipas. Ito kasi ang nagsisilbing libangan ng mga bata habang sila ay matyagang naghihintay ng bangkang nagbibiyahe pa mula sa bayan. Ang mangyayari, pagsasabungin nila ang mga ginawang bulang buhangin at ang bulang buhangin na maunang mabasag, yun ang talo. Makalipas ang 15 minutos, tumigil sa paglalaro ang mga bata at masaya na tila ba may isang papuntahang lugar. Sikan kung tawagin ang kanilang pupuntahan. Isang lugar kung saan doon sila ay tumatalon at lumalangoy kasabay sa agos ng tubig. Ito ang sikan, bahagi ng gubat na nahati ng tubig at bundok. Dito, nagaganap ang halakhak at hiyawan ng mga batang maligayang naglalaro. Usa ka semana na kapira ka nga di salog. Ha? Usa ka semana na kapira ka mga di salog. Pero haros at lawadlaw. Ano ba? Pag Sabado namin kasigurado. Sa kabila ng pagiging matandang musmos at sa kabila ng pagbubuhat ng mabibigat na pinapasan, sila ay malayang maging bata sa lugar
na ito. Ngunit panandalian lamang ang ganitong klaseng saya. Dahil ilang minuto na lang ay dadating na ang pinakahihintay nilang bangka. Sa wakas, dumating na ang bangka at ang mga bata ay nagbabantay na rin para sa paghuhurnal. Kung ang iba ay abala pa para makahanap ng kakargahin o mapapagkakitaan, si Carlin ay may nakuha na. Pagsapit ng alas 4 ay nakabalik na kami sa barangay. Nakilala ko naman si Cedric na nagsasaka ng ampalaya. Pero bago kami pumunta sa kanyang sakahan, dumaan muna siya sa uling at inilagay sa sako. Pagsapit ng alas 5 ng hapon, narating na namin ang kanyang sakahan. Ngunit diniligan muna nito ang mga puno ng ampalaya. Ilang hakbang lang pababa mula sa kanyang ampalaya, naroon ang saruyong o pinagkukunan ng tubig. Saruyong ang tawag kung saan gumagamit sila ng pinagbiyak na bambu o kawayan kung saan dito dumadaan ang tubig mula sa lupa. Ito ang ikatlong pag-harvest ni Cedric sa kanyang pananim na ampalaya. At bawat bunga na may nakatali na cellophane, ito ay gagawing gahi. Ang salitang gahi ay nagmula sa waray na ang ibig sabihin ay ang buto gagawing binhi para sa susunod na pagtatanim. Yan, padagasket. Yan nasapa. Humigit kumulang kalahating oras ang pag-iipon ng mga bunga o pag-harvest ng ampalaya. At pagkatapos, ito naman ay ilalagay sa loob ng alat, ngunit para mas safety ang kanyang pagkakalagay, kailangan lagyan ng alat sa loob ng dahon ng saging.
Ay, kambuli. At nung buhatin niya ito, ang kanyang pagkakatansya ay mahigit 30 kilos ang bigat. At ang bunga na may nakataling cellophane, nung ito ay kanyang biyakin, hinog na at kulay pula na ang buto sa loob. Ay, bata ko nasabi. Bakawa ni Sindot. Bata mo po yung latayan. Madad makamang ko na sa gawin. Kasi yung balik pa. Ubus ito sa alog na. Kabutang. Isa. Brian. Kinabukasan, si Cedric din ang nagdala ng kanyang ampalaya patungo sa pantalan para makatipid kung siya ay kukuha pa ng kurnal na babayaran pagdala ng ampalaya. At dito ay nakita ko rin si Carlin at ang kanyang kapatid na pupunta sa bayan para ibinta ang kanilang ginawang uling. At habang kami ay naglalakad, tanaw pa na parang umuusok ang hamog. May tag-isang sakong uling si Carlin at ang kanyang kapatid, pati rin si Remark at ang kanyang kaibigan. Ay, man yung oring. Ano yung oring? Ito busag. Hindi ka mabalik ya. Binabit ka. Smoke ka to. Smoke ka to ka sa noray. Sali badli. Pagkarating sa Barangay Buena Vista, dito ibinebenta ang mga uling na nanggaling pa sa iba't ibang barangay. At dito rin ay ibebenta ang mga uling na nanggaling din sa Barangay Cagtutuog. Kabilang na ang uling ni Remart at ang pinagpagurang uling nila Carlin. Kaya ba ito, sir? Ini busag. Isang araw lang ang nakalipas, nabalitaan ko na ang bawat kilo ng uling ay nagkakahalaga ng 32 o 32 bawat kilo. Ngunit nung nakapunta ako sa lugar kung saan doon ibinebenta ang kanilang mga produkto tulad ng uling, napag-alaman ko na mula sa 32 kilos ang bawat kilo, ito ay bumaba hanggang 28 na lang ang bawat kilo. Ayon sa sabi-sabi, bumagsak ang bilihan o presyo ng uling dahil ang iba binabasa, ang iba naman
ay hinahaluan ng lupa. Ilang sandali pa ay dumaan muna ang bangka kung saan nakasakay sila Carlin para ibenta ang kanilang uling. Dahil sa mababaw ang ilog ng kanilang dinadaanan sa mga agos kung saan marami ang mga bato, ang timon ni Kinkin sa kanilang bangka nabaluktot kahit ito ay isang bakal. Ibinaba na ni Remart kasama ang kanyang kaibigan ang kanilang uling. Ano? Siya lang kasake yun ay. Ado? At dito, araw-araw, sako-sakong ibinibenta ng mga tao na nanggaling pa sa malalayong barangay sa upland ng mga lugar na sakop ng San Jorge at kasali na ang barangay Kagtutuog. At ang batang si Carlin, matyagang naghihintay kung kailan titimbangin ang kanyang paninda. Dire, iba. Kabata nito duha. Iba na ito, iba. Ako na to. 49 nga 53 nga 20 pira to. Iba tagi yan eh. Mga dua. Hindi man usay ni. Bugos. Uy, natagiyak ko na to. Amo na di. Ayaw, magbabayad na kita kung ano. Hindi rin natin. Kangkuam, puldo. Kanang ito asa. Kapuldo. At ang huling sakong tinimbang ay pagmamayari nila Carlin. At ito ay umabot ng 24 kilos. Sa bigat na 24 kilos, ang kanilang dala ay nabayaran sa halagang 672. Ngunit dahil bawat basang panindang uling ay binabawasan ng 5% bawat sako, dito ang seller at buyer minsan ay nagpapalitan ng salita, bagay na gustong kumita at bagay na hindi pwedeng malugi. Wala ito diri na maiba sa kilo sa sako. Kasi ano ito tigda. Diri man dito ba kada timbang? Wala. Aisol man ni guti. Isang tig-uro sa Diri ito yan. Bosi gud gyapon guti. Naisol, mak, naisol. Bawal sa niyo kuhan. Ayon sa buyer, ang mga sako-sakong binibintang uling, marami man o hindi, basta-basa, binabawasan ito ng 5% kumpara sa malinis at hindi basa utoy yung uling, hindi nila binabawasan. Dahil sa bandang huli, mabasa man o hindi, ito ay pag-iisahin sa malaking sako at ibebenta rin sa ikalawang buyer. sa ngayon ito. Baka daw ano. Adin iyo no ititigdahan ko na lang to guting nga duha ha. Ayaw, gabi ka ibay tira. Ang ibinentang uling ni Remart at Carlin ay 1 kilo lang ang pinagkaiba. Daw, sige. Tagin na resibo. Oo nga ni adi Pira man. pasahikin. 600. Basta usa lang ang kilo ni rakuan. 644. Ano sa plus? 672. 13 sa nagyapon. Tunwaray man diyak. Ang 644 ay para kay Remart at ang 672 naman ay para din kay Carlin. Ata ko man yung faktura iyo. Dinya na lang dito. Oh, karawat na lang, karawat. Kukul. Video. Kamdala kay. Diyan, kuha na ni diyan. Meron distan. Maray ka lang ta ba. Bale, pera niya. Oy, may 200 dak dito ha. Pera man niya. 1-3. 1,300. Tanan ito. Taltaga daw. Taltag. Usa lang ang kilo ni rakuan. 644. Ano sa plus? 672. 13 sa nagyapon. At nung mapasakamay ni Carlin ang bunga ng kanilang pinagpaguran, bakas sa kanyang mukha, ang ngiti o tuwa
na kailanman ay hindi mababayaran. Bali, pera niya. Oh, may 200 dak dito ha. Pera man niya. 1 1,300. Sa mismong bayan kung saan nauna ang bangka nila si Drake at ibebenta ang kanyang ampalaya, naabutan ko na lang na tapos nang timbangin ang kanyang paninda. Kahapon lang, alam namin ni Cedric na ang kilo ng ampalaya ay nagkakahalaga ng 75 pesos. Ngunit nung ito ay kanyang ibenta, napag-alaman namin na 70 na lang ang bawat kilo. At ang kanyang kinuhang hinarvest na ampalaya ay umabot ng 30 kilos. Kung susumahin, ang kanyang kinita sa kabuuan ay nagkahalaga lang ng 200 pesos. Diba si mo 75 pa to, no? Kakano lang nag-70? Kulop. Ay, sorry. Iba nga ni 60 na lang po. Binabista 60 naman na. Ang masaklap, habang tumataas ang presyo ng langis, silang mga magsasaka naman ay patuloy na bumabagsak ang bili ng kanilang mga paninda. Tira tanan. Anong palit? Kaya ito paliton? Anong kaya paliton? Bugas nga dito. Bugas tapos. Abuno tapos tubong. Tubungan? Baboy. Pati tubungan tao. Balak ko pa sanang hintayin ang bangka na sinakyan nila Carlin at subaybayan pa kung ano ang kayang mabili ng kanilang kinita kasama si Cedric, ngunit nabalitaan kong si Mama ay sinugod sa ospital. Para na Dok. Sa dulo ng bawat matarik na daan at sa bawat bigat na binababa, doon natin makikita ang tunay na kulay ng kanilang mga pangarap. Ang uling na ito ay hindi dumi na dapat ikahiya. Anak na naghihintay sa tahanan, kaya kahit pagod, patuloy pa rin silang nagpupumili. Muli ang boses ng host, paano ninyo kinakaya? Aling Nena, ang hirap ng buhay. Ito ay medalya ng kanilang pagsisikap, Sagot niya'y tiis lang anak, may pamilya akong inaalagaan. Ito ang buhay natin at ito ang at bawat butil ng pawis na pumapatak sa ilog ay saksi sa isang katotohanan Province Life TV. Ipinapakita ang totoo ng buhay dito sa probinsya. Ang mga pagsubok, na ang liit ng kanilang katawan walang katapusan. Ngunit ang pagtitiyaga ay hindi hadlang sa laki ng kanilang paninindigan. probinsya. Maaring ngayon ay pasan nila ang bigat ng mundo. Na nagtatrabaho ng husto. Naniniwala ako na ito ay bahagi ng pagsubok lamang sa kanilang buhay. Ito ang buhay natin, totoo. Dahil ang mga kamay ng mga batang ito ay ang siyang mag-aangat sa kanilang pamilya mula sa hirap. Ang kamera ay isasara na, ngunit ang kwento ay Hindi sila basta bata na nagkakarga lamang. Sila ay mga bayaning hindi sumusuko sa anumang hamon at agos ng buhay. Dahil sa ngayon, pasan na nila ang kanilang mga pangarap. ng pagtitiyaga. Tahanan ng probinsya. Mula dito sa Barangay Kagtutuog, sakop ng San Jorge, Samar, ako po si Antonio Cabubas at ito ang Province Life TV. Discoveries, History, Explore, and Document Network.